Hi guys! Kamusta kayo? Bali, kagagaling lang namin ng simbahan. Kasi tuwing linggo talaga nagsisimba kami. Naganap kami ng simbahan talaga dito na malapit sa lugar namin. Kasi kahit naman sa Pilipinas, nagsisimba kami palagi. Tapos, kung hindi man kami nakakapunta physically sa church, sa simbahan, sa online kami. Kasi alam naman natin, importante yun sa bawat pamilya, di ba? Bago pa lang kami pumunta, guys, dito sa Canada, yung mister ko ay dumalaw minsan sa kapatid niya sa Nova Scotia. At pag uwi niya, ang ginawa pala niya dun, guys, hindi lang siya basta nagpunta dun kasi alam natin na mahal ang pamasahe, mahal lahat ang expenses dun. So, sinubukan niyang maghanap ng trabaho doon, pero ayun nga, hindi siya nakakuha kasi medyo mahirap pala pagka visit visa ka tapos maghanap ka ng trabaho doon. So, minsan pagka nalalaman nila na visit visa ka, parang hindi ka na kinukuha kasi nga, di ba, dumadaan pa yan sa maraming proseso. Alam niyo naman yung Lamia, di ba? Ayun. May mga interview siya doon. Siguro parang mga 3 beses yata siya na-interview. Pag nalalaman na visit visa, ayun, parang hindi na sila tumatawag ulit. Kasi nga, alam natin ang proseso ng visit visa to work ay medyo masalimuot. Maraming mga prosesong dinadaanan. So, hindi ko naman kayo binibigyan ng negative side, pero sinasabi lang namin yung naging experience niya. Maaaring iba yung magiging experience niyo sa naging experience niya. Ngayon, nung umuwi siya, binigyan siya ng mga kapatid niya ng mga pang-winter clothes, mga puffer jackets, gano'n. Tapos, may rice cooker pa nga, kaso hindi namin nadala pabalik kasi sobrang punong-puno na kami ng gamit. Tapos, may mga binigay din sa kanya na mga sapatos na magagamit ng mga anak ko. So, ito yung mga binigay, guys. Gusto kong ipakita siya sa inyo o gusto kong i-share sa inyo para makita nyo. Yan pala, guys, yung mga naiuwi ng mister ko galing sa kapatid niya. Kasi mga hindi na nila nagagamit yan. So, ayan, mga puffer jacket. Itong mga ganito, mga kapatid tsaka pamangkin. Itong mga ganitong puffer jacket, guys, sobrang mahal dito. Na parang nasa $100 Canadian dollars. So, sobrang mahal kung i-convert mo yun sa pera natin. Napakamahal. Ayan. Halos wala talaga kaming biniling puffer jacket tsaka mga hoodies dito, mga sweater, yan, wala kaming binili kasi nga marami na silang binigay. So mahal ang dito, mahal talaga ang gamit. Kaya hanggat maaari kung meron kayong mabibilhan dyan ng mga ukay-ukay, sa Manila man o probinsya ng mga puffer jacket, bumili na kayo. Ayan, kasi sobrang mahal. Kaya mga ganito, mga $100 nakita namin doon sa shop. Minsan, nung lumabas kami. Ayan. So, halos ngayon, malamig na. Wala pa kaming binibili na mga panglamig. Na kung saan importante yung mga yan para makasurvive tayo dito, lalo na kapag bago pa tayo. Diba? Sobrang dami. Kaya hanggat maaari, kung may mabibilhan kayo, bumili kayo sa Pilipinas or kung may mga kamag-anak kayo na mga nasa ibang bansa rin na pwede nilang ipadala sa inyo yung mga puffer jacket o mga kahit anong gamit na pwede nyo magamit para makasurvive kayo, i-grab nyo na yon. Ito pala, guys, yung mga yung mga sapatos na galing sa mga kamag-anak niya sa Nova Scotia. Ayan. Nagamit lahat siya ng mga anak ko at kasalukuyan nilang ginagamit ngayon. Sa ngayon, wala pa kaming mga binibiling sapatos para sa kanila. Dito naman ang mga tao simple lang. Hindi kailangan na branded ang gamit mo. Ang importante may magamit ka. Tapos nung pagdating naman namin dito sa
Canada, alam nyo naman na nasa Airbnb kami noon. So, may mga gamit na nagagamit. Tapos, after nung Airbnb, kailangan namin maghanap na ng uupahan naming bahay kasi kung mag-a-apply ka ng mga school ng anak mo, hahanapan ka ng school ng permanent or permanenteng address na ibibigay mo sa kanila ngayon. Nung nasa Airbnb pa lang kami, naghanap kami ng mauupahan namin talaga. So, ayun nga, pinakita ko sa inyo yung basement na inuupahan namin ngayon. Nakita nyo, wala naman talagang kagamit-gamit. Halos ang binili lang namin ay mahihigaan pansamantala. Kasi nga, kailangan namin on that time ng mahihigaan, kumot, unan. As in, wala talaga kaming gamit sa pangluto. Although may pinrovide naman ang landlord namin ng ref at lutuan, pero hindi ka makakaluto since wala kang mga kaldero, mga pans, mga kung ano-ano pa na pangluto para makasurvive kayo sa pagkain araw-araw. Ngayon, ang ginawa namin, parang one day mahigit kami na naghintay na magkaroon ng mga gamit kasi meron akong kaibigan o kaguro ko dati na taga Marikina na nandito ngayon at binigyan niya kami ng mga gamit na basic o kumbaga basic na gamit na magagamit namin at makasurvive kami. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga natanggap namin na libre lang po. Libre lang galing sa kanila. Ngayon, importante talaga na halimbawa bago ka sa isang lugar, ng malayong lugar, kagaya nito Canada, na meron kang mga na-establish ng kaibigan, kamag-anak o kakilala. Kasi sila yung mga taong tutulong sa'yo para, kumbaga, makapag-umpisa ka, makasurvive ka. Kasi kung wala kang kakilala, as in, bibili ka talaga ng gamit at kung iisipin mo yung pera mo, kinonvert mo lang sa Canadian dollar, sobrang mahal ng mga gamit. Kaya malaking bagay at malaking puntos na meron kang kakilala na kaibigan man yan o naging kasamahan mo. Kaya maganda yung communication at ma-build up mo yung rapport between you and them. Kasi kapag kumbaga kung nagtanim ka ng maganda, maganda rin yung ibabalik sa'yo. So, napaka-importante nun guys. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga gamit na natanggap namin na libre lang po galing sa kanila. Ito pala guys, ayan. Ito yung lagayan ng mga plato. Ayan, kumbaga yan ay patuyuan. Tapos ito, lagayan ng mga gulay. Parang strainer style din siya. Ayan. Ayan. Bigay lang nila lahat yan. Ayan, pwede mong gamitin pag halimbawa hugasan o lagayan mo ng kung ano-ano. May na-receive rin pala yung anak ko na winter shoes sa kanya. Ayan. Importante guys pala na merong parang anti-slip yan. Yung mga sapatos na pang winter, yung bakal na yan. Importante yan kapag ka nag-winter na kasi para hindi madulas. Ayan, naka-receive din kami ng vacuum. Naka-receive kami ng vacuum. Tsaka, ayan, binigyan yung mga anak ko nung ito yung mga gloves na panlaban sa lamig. Ayan, yung sa ulo. Ayan. Meron ding plato. So, ito yung unang naging plato namin. Dalawa to pero yung isa may laman siya sa ngayon. Tapos, plancha. Dito naman guys, bihira naman gamitin ang plancha. Pero pag gusto mo na magplancha, bawa gusto tong damit mo o kaya may mga activities kayo na gagawin sa school na kailangan medyo presentable ka naman. Since nasa loob naman ng school ay may heater, so hindi naman kinakailangan naka-jacket ka dun. So, ayan, kung gusto mong planchado damit mo. Tapos ito, importante to,
Yung nilalagyan daw to ng Vicks at saka tubig, ewan ko, tubig or Vicks, para sa, halimbawa, madaling ubuhin yung anak mo, madaling magkasipon, ayan, importante to. So, yung anak kong isa, yung bunso ko, ayun, ang madaling tapuan ng ubo at sipon. Ayan, nakareceive rin kami ng ano to, parang study table light, parang ganyan. Ayan, naka-receive kami. So, nilalagay namin to sa computer table namin para pagka gabi magsa-study ka, okay siya. Tapos ito, naka-receive din kami ng chair na alam ko, pang computer ito eh. Pang office table. Ayan. Ayan, tapos meron din kaming coffee maker. Ayan. So, yung ganito dito nasa 100 Canadian dollars, guys. So, mahal siya. So, swerte kami kasi nakatanggap kami nito since ang asawa ko ay mahilig sa brewed coffee. At saka sabi nila, ang brewed coffee ay healthy sa atin kasi wala siyang masyadong mga chemical, no? Tapos ito, blender. Ayan. Pagka gusto mong mag-blend ng mga fruits, ayan, meron din kaming pampakulo ng tubig, ayan, pampainit ng tubig na dekuryente. Tapos may rice cooker, ayan. So unang-una talaga, importante ang rice cooker, ano, kasi kailangan natin magsaing. Ayan yung mga pans na magagamit natin sa pangluto. Tsaka ito, ayan, yung mga pots, ayan, panglutuan. Pwede ka magluto dyan ng mga sinigang, sabaw, pwede ka rin magluto ng kanin. Ayan. Ito ay, ano ang tawag dito? Air fryer. Air fryer. So, napaka-importante din nitong air fryer kasi lagay mo lang yung pagkain dyan, isi-set mo lang siya sa kung anong set na gagawin mo. So, ayan. Yun ang alam ko, yan ang purpose niyan. Maganda rin yung air fryer na yan kasi hindi mo na kailangan maglagay ng oil dyan. Tsaka, ayan, mga kaldero. Ito, microwave. So, maganda pa siya, guys, no? Panasonic. Ano yan? Magandang brand din ito. Tsaka mukha siyang matibay. So, pagka mag-iinit ng mga pagkain, yun. Ito, lagayan ng mga condiments. Ayan, mga asin-asin, paminta. Meron din tayong malaking sangkalan. Ayan. Cutting board. Or cutting board. Yan. Meron tayong cutting board. So, ayan, di ba? Nakita nyo, ang daming binigay sa amin. Ang daming binigay sa amin. Ay, meron pa pala. Ito, nalimutan ko. Ito yung extension na magagamit. No? So, ayan. Nakita nyo po. Ang daming binigay sa atin. Ay, nalimutan ko pa pala. Di ba nung nag-video kami nung nakaraan, wala kaming lamesa. So, ayan, nabigyan kami ng lamesa ng aking kasamahan sa trabaho dati. Ayan, nakita nyo po, magandang klase pa ito, oh. Ang kapal pa ng kahoy, no? Sa atin ito, mahal to. Tapos, nabigyan din kami ng upuan. Ayan, may upuan kami. Sakto sa amin, 4. So, ayan. So, ayan. Sinasama na rin namin yan sa pagkumakain kami kasi 4 kami. So, ayan. So, imagine nyo po, ang dami, no? Hi guys, bali lahat ito nakuha namin ng libre at halos karamihan pa ng mga gamit ay sobrang bago pa, branded siya, tsaka
mukhang matitibay siya. Lahat magagamit namin ito. At especially yung makasurvive ka sa pang-araw-araw, lahat ng mga gamit na ito ay magagamit namin pang survival. As international student, hindi madali ang umpisa magmula pa sa pagbiyahe mula sa airport. Kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung ano yung magiging ano yung kadadatnan mo doon, ano yung dadatnan mo doon sa pupuntahan mo. So, ayun, pasalamat kami sa Diyos kasi hindi niya kami pinabayaan kahit sobrang dami naming pinagdaanan bago kami nakakuha ng permanenteng bahay, sa mga paglalakad ng papeles ng mga anak ko at kung ano-ano pa, mga nilalakad namin. Hindi siya madali, pero sa gabay ng Panginoon at sa pagdarasal araw-araw, nakaraos kami at may binigay siyang daan o binigyan niya kami ng chance na makasurvive sa pamamagitan ng ibang tao. So, gumamit siya ng ibang tao para makapag-survive kami. Kaya nagpapasalamat kami sa mga taong tumulong sa amin, sa kasamahan ko dati sa trabaho, at sa mga kamag-anak ng mister ko. Ayun, sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog for today at sana po suportahan nyo ako sa mga susunod pa naming vlogs. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat. Bye-bye!